Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa pangunguna ng Presidential Communications Office. Kabilang ang PTV, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Tutok lang sa mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong umaga sa Balitang Pambansa, nakulong na OFW na si Mary Jane Veloso dumating na sa bansa ngayong umaga. Pamilya Veloso nagpasalamat kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay sa pagpapauwi kay Mary Jane Veloso. Mary Jane Veloso mainit na sinalubong ng mga kamag-anak at taga-suporta. Mga magulang ni Mary Jane Veloso masayang-masaya na muling makita ang kanilang anak. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos pinangunahan ang inaugurasyon ng bagong Pilipinas OFW Action Center bilang handog sa sakripisyo ng mga OFW. PhilHealth Board inaprubahan ng 284 billion pesos na budget para sa taong 2025. Mga benepisyo tinaasan ng porsyento. Department of Education na-utilize o nagamit ang 89% o 28.5 billion pesos mula sa kabuang 32 billion pesos na budget para sa computerization program nito mula 2022 hanggang 2024. Bagyong Kerubin napanatili ang lakas. Signal number 1 itinaas na sa Davao Oriental. Ilang lugar nagdeklara ng walang pasok. Nakatakdang pagpirma sa General Appropriations Act sa December 20 hindi muna matutuloy para mas mapag-aralan pang mabuti ang mga probisyon nito. Breaking news muna tayo, nakalapag na ang eroplanong sinasakyan ng OFW na si Mary Jane Veloso mula sa Indonesia. Kasama ni Mary Jane ang mga opisyal ng gobyerno sa kanyang pagdating sa bansa. Bago umalis ng Indonesia ay nagsagawa pa ng press conference ang Indonesia. Tutok na sa ating programa para sa detalye. Binigyang diin ng gobyerno ng Pilipinas na igagalang ang mga kondisyon ng Indonesia kaugnay sa pagbabalik bansa ni Mary Jane Veloso. Kung saan didiretso at ano-ano mga prosesong gagawin kay Veloso, alamin sa Balitang Pambansa ni Gav Villegas ng PTV. Inabot ng mahigit isang dekada sa kulungan sa Indonesia si Mary Jane Veloso bago makauwi sa Pilipinas. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, dahil ito sa pagsisikap ng pamahalaan na makipag-usap sa Indonesian government. Iginiit naman ng Philippine government na tungkulin na igalang ang mga kondisyon ng Indonesia para sa paglipat ni Veloso sa kustodiya ng Pilipinas. Sasailalim si Mary Jane bilang isang newly committed PDL sa 5 araw na quarantine sa Correctional Institution for Women. Dito gagawin ang medical observation gaya ng medical at physical examinations para matiyak na nasa maayos ang lagay ng pisikal at mental na kalusugan ni Veloso. Mananatili si Veloso sa Reception and Diagnostic Center nang hindi lalampas sa 60 araw. 55 araw dito ay para sa orientation, diagnostic evaluation at initial security classification. Sunod siyang ililipat sa kanyang selda batay sa magiging resolusyon ng Reception and Diagnostic Center Classification Board. Matapos ang 5 araw na quarantine na matatapos sa ika-24 ng Disyembre, papayagan na ang pamilya ni Veloso na dalawin siya. Tiniyak ng Bureau of Corrections na sa magkaiwalay na pasilidad matititini si Veloso at kanyang umano'y illegal recruiter para matiyak na hindi sila magkikita. Ngayong mapapasailalim na ng jurisdiksyon ng Pilipinas si Mary Jane, posible nga kaya ang paggawad sa kanya ng clemency ng pamahalaan? Ayon kay Bersamin, masyado pang maaga para pag-usapan ng mga posibleng mangyari dahil prioridad ni Pangulong Marcos Jr. ang pagpapauwi kay Veloso sa bansa. Higit isang dekadang nakakulong sa Indonesia si Mary Jane. Naaresto siya sa Yogyakarta Airport taong 2010 dahil sa 2.6 kg ng heroin sa kanyang maleta. Hinatulan siya ng parusang kamatayan sa kaparehong taon. Pero naipagpaliban ang kanyang execution taong 2015 dahil sa ibinigay na temporary reprieve ng Indonesian government. Mula sa People's Television Network, Gab Humilde Villegas para sa Balitang Pambansa. Itinuturing ng Department of Foreign Affairs sa malaking tagumpay ang pag-uwi ni Mary Jane Veloso sa Pilipinas. Magkahalong emosyon naman ang naramdaman ni Mary Jane, lalo't sa wakas matapos ang higit isang dekada ay muli na niyang makakasama ang kanyang pamilya. Nagbabalik si Gav Villegas ng PTV sa Balitang Pambansa.
Formal lang nailipat ng Indonesian government sa kustodiya ng pamahalaan ng Pilipinas si Mary Jane Veloso. Nangyari yan alas 11 kagabi bago siya lumipad patungong Maynila. Sa naging press conference sa Soekarno-Hatta International Airport sa Jakarta Martes ng gabi, sinabi ni Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega na malaking tagumpay ito sa diplomatic relations ng dalawang bansa. Return or transfer of Mary Jane to the Philippines is a win for diplomacy, for good relations between the Philippines and Indonesia. And we thank the Indonesian government and all those for finally realizing the dearest hope and prayer of Mary Jane and the Veloso family. We want to thank Mary Jane Veloso also because she's a symbol of the Philippines. She projected the Filipino personality while she has been here 50 years or 14 years in jail. And the Indonesians have appreciated her. Para naman kay Mary Jane, masaya siya na sa wakas ay makakauwi na siya ng Pilipinas. Ngunit malungkot din siya dahil itinuturing na rin niyang pangalawang tahanan ang Indonesia. Sa halos 14 na taon niya sa kulungan ay natuto na rin siyang magsalita ng bahasa Indonesia. Matapos magbigay ng talumpati ay inawit pa ni Mary Jane ang national anthem ng Indonesia. Indonesia Raya, Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pasalamat rin si Veloso kay Indonesian President Prabowo Subianto, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa lahat ng nag-ayos ng kanyang paglipat para makabalik ng Pilipinas. Taong 2010 nang maaresto si Mary Jane ng Indonesian authorities dahil sa dala nitong heroin sa kanyang maleta sa Yogyakarta. Mula sa People's Television Network, Gabo Milde Villegas para sa Balitang Pambansa. Excited na nga ang mga kaanak ni Mary Jane Veloso sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas. Una na rito ang kanyang mga magulang na sina Cesar at Celia Veloso. Sa panayam ng Balitang Pambansa sa mga magulang ni Mary Jane, inihayag nila ang kanilang labis na kagalakan sa nakatakdang pagkikita. Kasama naman ng pamilya Veloso ang Migrante International at ang National Union of People's Lawyers. Sa paghiling sa Pangulo na payagan sila na samahan si Mary Jane sa nakatakda nitong paglipat sa Correctional Institution for Women. Samantala, may panawagan naman ng mag-asawang Cesar at Celia sa mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Magpapasalamat po ako sa ating gobyerno, lalong-lalo na po si Secretary Kakdak na nagbigay po sa amin ng pagpagawa ng bahay. Ito na po, pinaayos namin yung aming bahay at lalong-lalo na po yung patutuluyan ni Mary Jane. Inayos po namin dahil siya po ang mismong nag-announce sa yung aking anak na ipagawa namin mabuti pagandahin ang kanyang bahay. Abot langit ang tuwa ng mga magulang ni Mary Jane Veloso habang naghihintay sa NAIA Terminal 3. Hawak pa ng ina ni Mary Jane ang paborito niyang pagkain na adobo bilang pagsalubong sa kanyang anak. Si Denise Osorio ng PTV sa Balitang Pambansa. Abot langit ang sigla ng mga magulang ni Mary Jane Veloso kagabi habang hinihintay ang pag-uwi ng kanilang anak. Hindi raw sila nakatulog sa pagkasobrang excited. Hindi na nga kami nakakatulog dahil talagang sabik na kami sa aking anak. Na maakap, mahalikan, talagang sabik na kami. Lalo na yung mga anak niya, ang sabi nga ng mga anak niya, yung mga nasayang na oras noon, yung haba ng panahon na yun, ngayon, aalagaan nila yung mama nila, sila naman mag-aalaga. Dahil sila hindi raw naranasan na alagaan ng mama nila, sila naman daw ipararanas nila yung pag-aalaga sa mama nila. Hiling ng pamilya, bigyan sana ng executive clemency ang kanilang anak bago magbagong taon. Pero handa na rin daw silang magpasko sa piitan kung sakasakali. Hindi namin makasama ng Pasko sa bahay, dito po sa kulungan. Diyan po namin gaganapin yung Pasko namin, sama-sama kaming lahat.
Matapos ng 14 na taon na pagkakakulong, makakauwi na at makakasama na nila si Mary Jane Veloso. Ayon sa Migrante International, bunga ito ng magandang ugnayan ng dalawang bansa. Kinikilala po namin yung naging diplomatic arrangement at desisyon ng dalawang gobyerno na pauwiin si Mary Jane. 7:30 ng gabi lang kami nakatanggap ng kumpirmasyon na pinapayagan ang pamilya Veloso kasama ang mga sumusuporta sa pamilya na sasalubong kay Mary Jane. Papayagan kami sa loob ng OFW lounge ng Terminal 3 ng NAIA. Panawagan nila sa gobyerno sana'y mabigyan agad ng clemency si Mary Jane dahil hindi siya isang kriminal. Sana po ay kilalanin din po ni Pangulong Marcos na si Mary Jane ay isa lamang biktima ng kahirapan, biktima ng human trafficking at nasa kapangyarihan niya na mabigyan ng clemency si Mary Jane para ganap siyang makalaya, makauwi sa kanyang pamilya, sa kanyang komunidad. Mula sa PTV Manila, Denise Osorio para sa Balitang Pambansa. Lubos ang pasasalamat ng Department of Foreign Affairs sa Indonesian government. Ito'y dahil sa lahat ng naitulong ng kanilang gobyerno para makauwi si Mary Jane Veloso ng bansa. Kaugnay niyan ay titiyakin nila katuwang ang mga ahensya ng Pilipinas ang kaligtasan at kapakanan ni Mary Jane kagaya ng ginagawa ng pamahalaan ng Indonesia sa mahabang panahon. Samantala, ang pasalamat ay inihayag ng kagawaran matapos mailipat ang kustudiya ni Mary Jane sa Pilipinas kahapon December 17. 19 na senador ang bumotong pabor sa resolusyon para ratipikahan ang Reciprocal Access Agreement sa pagitan ng Japan at Pilipinas na layong palakasin at palawigin ang defense cooperation ng dalawang bansa. Ayon sa Department of National Defense, ang pagkakaroon ng collaborative partnership sa mga anilay like-minded nations ay mahalaga sa pagharap ng pagpapalakas ng abilidad na pangdepensa ng Pilipinas. Nagpasalamat naman si Japanese Ambassador to the Philippines, Kazuya Endo, sa Senado. Ang dalawang bansa raw ay may matagal nang pinagsamahan bilang strategic partners. Maraming salamat sa ating mga kagalang-galang na kasamahan dito sa Senado sa inyong pagtatangkilik at suporta sa ating bagong naratipikang RAA. Japan is one of our most important friends and allies, if not the most important friend and ally in the region. And this agreement will only deepen our ties. The RAA not only facilitates joint military training, disaster response, and humanitarian operations, but also fortifies our commitment to regional peace and stability. Nakabalik na nga ng Pilipinas si Mary Jane Veloso at naging mahigpit ang seguridad sa kanya na agad ding idiniretso sa Correctional Institution for Women. Mula NAIA, may balitang pambansa si Benji Durango ng PTV Live. Alas 6:30 na nang makalampas ng immigration area sa NAIA Terminal 3 si Mary Jane Veloso. Sakay siya ng Cebu Pacific Commercial Flight number 5J760. Alas 5:30 na madaling araw, lumapag ang kanyang eroplano mula Jakarta, Indonesia matapos ang 4.5 oras na biyahe. Nakamask, jacket na itim at backpack si Veloso nang dumating habang inaalalayan ng mga tauhan ng NBI. Pagkalabas ng VIP lounge, hindi na siya pinayagan na makalapit pa sa kanyang mga kaanak, pero rinig sa paliparan ang hiyawan at iyakan ng kanyang mga kaanak. Kasama ng isang doktor, agad siyang isinakay sa isang itim na SUV sa kaagad na umalis. Ito na ang unang pagkakataon na makatungtong ng bansa si Veloso matapos ang 14 na taon na pagkakapiit sa bansang Indonesia dahil sa kasong pagpupuslit umano ng droga. Matatandaan na pinagpasapasahan na ng ilang administrasyon ang kaso ni Veloso. Panahon pa ng namayapang dating Pangulong Noynoy Aquino, ilang beses nang inapila noon sa Indonesia na mapauwi sa Pilipinas si Veloso. Taong 2016 nang mag-go signal ang execution sa pamahalaan ng Indonesia si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi pa rin ito natuloy kaya hindi na ito nilubayan pa ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa kauna-unahang state visit ng Pangulo sa Indonesia dito lamang Setyembre, nakumbinsi niya na pauwi na lamang sa bansa si Veloso para dito na ituloy ang kanyang sentensya na labis na ikinatuwa ng kanyang buong pamilya.
Samantala Ace, sabi naman ng DOJ dadalhin sa correctional si Veloso at doon ay bibigyan ng pagkakataon ng kanyang pamilya na mayakap man lang at mabati sa kanyang pag-uwi. At dahil yan sa 14 na taon na nga na nawalay sa kanila. Pero hindi pa dito nagtatapos ang kwento ni Veloso dahil itutuloy lang niya ang sentensya sa Pilipinas na sa kasong matagal na niyang pinagbabayaran. Ace. Maraming salamat, Benji Durango. 5 kasunduan na nakatakdang lagdaan ngayong umaga. May kinalaman ang mga yan sa Service at Concession Agreement na sasaksihan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Si Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Alvin. Magandang umaga, Ace. Isa na dito ang New Cebu International Container Port Civil Works Contract Package na tutugon sa tumataas na pangangailangan sa kargamento at suporta ng paglagawa ng kalakalan at industriya sa Central Visayas Region. Sasaksihan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglagda sa Bohol Panglao International Airport PPP project na naglalayong i-upgrade, palawakin, pakasiwaan at panatilihin ang Bohol Panglao International Airport sa loob ng 30 taon. Kasama rito ang 2 yugto ng pagdaragdag ng kapasidad upang matugunan ang tumataas na pangangailangan habang tinitiyak din ng proyekto ang pagpapanatili ng pasilidad ayon sa naaangkop na mga pamantayan. Kabilang din sa lalagdaan ng New Dumaguete at New Siargao Regional Airports Project Transaction Advisory Agreement. Sasaksihan din ng Pangulo ang pagpirma sa Cebu Bus Rapid Transit Transaction Advisory Services Agreement at saklaw ng proyekto ang pagpapanatili ng CBRT system, fare collection, intelligent transport system at bus service. Ang bahagi ng infrastruktura ng proyekto ay pinondohan ng World Bank at ng AFD o ang Ahensya Franchise Development sa pamamagitan ng Official Development Assistance o ODA. Nagulat mula sa Palasyo ng Malacanang, ako naman si Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat, Alvin Baltazar. Nagamit na ng Department of Education ang 89% o 28.5 billion pesos ng 32 billion pesos na pondo para sa computerization program mula 2022 to 2024. Ayon na rin ito kay DepEd Undersecretary for Finance, Annalyn Sevilla. Ginastos ang pondo para mapaganda ang technology infrastructure ng mga paaralan sa buong bansa. Layo ng hakbang na ito na mapalakas pa ang digital learning at suporta ng DepEd sa mga itinuturong kaalaman sa mga estudyante. Inaantabayan na naman ang pagdating ni Mary Jane Veloso sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City. Ang update niyan sa detalye ng report ni Bernard Ferrer. Bernard? Uwi sa alas 7 na umaga ng makapasok na sinasabi. Yung city daan si Veloso sa takdang proseso sa CIW, kabilang dito ang 5 araw na quarantine. Susundan ito ng 55 araw ng orientation, diagnostic evaluation at initial security classification alinsunod sa manual ng Bureau of Corrections para sa pagtanggap at pagkulong sa persons deprived of liberty o PDL. Sa nasabing panahon ay isasailalim si Veloso sa mandatory orientation para sa mga ipinatutupad na alituntunin sa correctional facility. Papaliwanag din kay Veloso ang kanyang mga karapatan at pribilehiyo bilang isang PDL. Ayon kay Bucor Director General Gregorio Catapang Jr., ilalagay si Veloso sa Reception and Diagnostic Center o RDC. Matapos ito, siya ay ililipat sa kanyang itinalagang pasilidad ayon sa inaprobahang resolusyon ng RDC Initial Classification Board. Sa unang 5 araw ng quarantine, si Veloso ay ilalagay sa isang regular na quarantine cell para sa medical observation. Si Veloso ay sasailalim din sa interview ng CIW overseer upang makuha ang kinakailangang personal na impormasyon para sa kanyang registration form at ang otorisadong PCA. Sa sandaling matapos naman ang quarantine period sa December 25, maaari na dumalaw ang pamilya ni Veloso. Naghanda naman dito ang Bucor ng adobo at pastillas para kay Veloso. Ito rin kasi yung rin-request ni Veloso. Lalo't matagal niya rin itong hindi natikman habang siya ay nasa Indonesia. Maraming salamat, Bernard Ferrer.
Inaprubahan na ng PhilHealth Board ang pondo ng ahensya para sa susunod na taon. Umabot ito sa mahigit 200 bilyong piso na kukunin sa kasalukuyang budget ng PhilHealth. Bahagi ng pondo ang corporate operating budget. Kasama rito ang gagastusin sa benefit payment, kasama ang mandatory operating and expenditure at capital expenditure. Dito rin kukunin ang sweldo para sa mga empleyado. Paliwanag naman ng PhilHealth kung bakit mas mataas ang naaprobahang pondo ay dahil na rin sa patuloy na pagpapataas at pagpapalawak ng mga benepisyo para sa mga miyembro nito. Ilalaan din ang pondo sa ilang benepisyong naaprubahan kamakailan tulad ng Oral Medicine and Rehabilitation Package, benepisyo para sa dialysis at kidney transplant, benepisyo sa heart surgery at para sa emergency care. Naaprobado na rin ang 9,000 case rate na inaasahang ipatutupad sa susunod na taon. We will improve more on our collection. We will make our collections also more convenient for our public or for our members to pay. Gaya po nung ngayon, meron na po kaming na-accredit na GCash. Pwede na rin po siyang gamitin as a method of payment. And of course, making sure po na lahat po ay nakakapagbayad. Also, to make our funds more sustainable is we will be continuously monitoring our benefits and the utilization, and of course, improving on our fraud detection po. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos ang inaugurasyon ng bagong Pilipinas OFW Action Center. Layo nitong suklian ang sakripisyo ng mga OFW sa pamamagitan ng mabilis at epektibong proseso. Ang detalye sa balitang pambansa ni Kenneth Pasyente ng PTV. 4 na taong naging OFW si Gabriel sa Saudi. Aminado siya na dati hindi madali ang pag-aasikaso ng mga papeles ng isang individual na paalis ng bansa. Mahirap talaga kasi lalo na yung first time ko po mag-abroad, mahirap talaga kasi kukuha ka ng ang daming kinukuha before na mga requirements. Ang karanasan na yan ng mga OFW ang naistugunan ng pamahalaan. Kaya naman mismong sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Luisa Araneta Marcos ang nanguna sa inaugurasyon ng bagong Pilipinas OFW Action Center. Bahagi ito ng bagong gusali ng Department of Migrant Workers sa Makati City. Ayon sa Pangulo, isa lamang ito sa maraming hakbang ng pamahalaan para suklian ang sakripisyo ng mga OFW sa pamamagitan ng mabilis at epesyenteng proseso ng kanilang mga pangangailangan. Ang Action Center ay hindi lamang isang opisina. Isa itong simbolo ng mabilis, maayos, at pinagsama-samang serbisyo para sa ating mga OFW. Layunin nito gawing mas madali ang kanilang proseso mula sa reintegrasyon, legal na tulong hanggang sa pagsasana at iba pang serbisyong kailangan nila. Magsisilbing daan ang Action Center na ito para di na mahirapan ang mga OFW dahil kabilang sa mga serbisyo rito ay ang kanilang pangangailangan mula sa pag-alis sa buong panahon ng kanilang pagtatrabaho sa ibang bansa hanggang sa kanilang pagbabalik sa Pilipinas. Handog din dito ang serbisyo ng ibang government agencies gaya ng SSS, Pag-ibig, PhilHealth, TESDA, Department of Agriculture, DOH, DOLE, DTI at iba pa. Sa ating mga OFW na nagbabalik bansa, sa halip na maaabala pa kayo sa mahabang pila at magulong proseso, bubungad na sa inyo ang maayos at mabilis na sistema upang makuha ninyo ang serbisyo, benepisyo at programa ng ating pamahalaan. Gayon din, para sa isang kababayan nating magsisimula ng paglalakbay bilang OFW, matutulungan kayo dito sa bawat hakbang sa inyong pag-apply. Simula sa kontrata, legal na proteksyon, hanggang sa pagsasanay. Tinitiyak natin sa bawat sulok ng mundo, may gobyernong handang tumulong sa inyo. Magagamit din ng mga OFW ang espasyong inilaan para sa kanila bilang pahingahan habang nag-aasikaso ng mga dokumento nang walang binabayaran. Muli namang tiniyak ng Pangulo na tuloy ang pagsisikap ng pamahalaan para mapabilis ang mga proseso gaya ng paglulunsad ng eGovPH app. Hindi rin anya kinakaligtaan ng pamahalaan ng mga hakbang para makabuo ng mas maraming oportunidad dito sa Pilipinas. Sa ilalim ng ating pamahalaan, initiyak natin na ang bawat Pilipino, lalo na ang ating mga manggagawa sa iba't ibang bansa ay makaramdam
ng malasakit at mabilis na serbisyo mula sa ating pamahalaan. Higit pa rito, ito ay isang paalala ng mas maliwanag na kinabukasan na itinataguyod natin para sa bawat Pilipino. Isang bansang hindi kailangan lisanin pa para makahanap ng disenteng trabaho. At para sa mga pumipiling magtrabaho sa ibang bansa, sigurado silang buo ang suporta ng pamahalaan. Mula PTV Manila, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa. Office of Civil Defense Western Visayas nakaalerto sa Bagyong Kirubin dahil sa posibleng pagdulot ito ng lahar sa isla ng Negros. May Balitang Pambansa si Paul Tarosa ng Radyo Pilipinas, Iloilo. Paul? Mahigit kumulang 644,000 residente sa isla ng Negros ayon sa National Disaster Risk Reduction Management Council ang posibleng maapektuhan ng lahar dahil sa Bagyong Kirubin. Sa pagdating ng bagyo, naka-alerto ang Office of Civil Defense Western Visayas, member agencies ng Regional Disaster Risk Reduction Management Council at local government units sa isla ng Negros. Ayon kay OCD Western Visayas spokesperson Maria Cristina Mayor, nagsagawa ng pre-disaster risk assessment ang RDRRMC para palakasin pa ang kahandaan ng member agencies at malaman kung ano pa ang mga pangangailangan ng mga residente. Bukod pa rito, na-identify na ng mga lokal ng pamahalaan ang mga evacuation center sakaling lumikas ang mga residente. Preemptive evacuation ang nire-recommenda ng OCD sa mga residente para makaiwas sa anumang insidente. Sa monitoring ng PBOX, nagbuga ng mahigit kumulang 3 milyong ash deposit ang Bulkang Canlaon nang pumutok ito nakarang Disyembre 9 kung kaya't pinangangamahan ang epekto nito sa oras na dumalo ito sa mga baybayin ng Negros. Mula sa PBS Radio Pilipinas, Iloilo, Paul Tarosa para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat, Paul Tarosa. Suspendido ang klase sa ilang paaralan sa bansa ngayong araw dahil sa Bagyong Kirubin. Walang pasok ang mga public schools sa Daram Samar, Davao de Oro at Tacloban City. Samantala, itinaasa ng pag-asa sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang Davao Oriental dahil sa bagyo. Asahan din ang malalakas na ulan sa parte ng Visayas at Mindanao dahil sa pagsalubong ng Bagyong Kirubin at Shearline. Mga pamilyang nawala ng tirahan sa pagbuho ng lupa sa Lopez, Quezon, hindi na papayagang makapagpatayo ng bahay sa Barangay Matinik. May Balitang Pambansa si May Formara ng Radyo Pilipinas, Lucena. May? Hindi na papayagan ang pamahalaang palalawigan ng Quezon ang 54 na pamilyang naapektuhan ng water-induced landslide na muling makapagtayo ng kanilang tahanan sa Barangay Matinik, Lopez batay sa naging rekomendasyon ng Mines and Geosciences Bureau. Ayon kay Governor Dr. Helen Tan, pagtutulungan ng probinsya at ang lokal na pamahalaan na mahanapan ng bagong lokasyon ang mga nawala ng tahanan. Sa kasalukuyan, financial assistance at mga pagkain ang agarang tulong na ipagkaloob na ng probinsya. Ang mahalaga ayon kay Governor Tan ay makapag-identify ang LGU ng lokasyon na maaaring lipatan at tutulong ang probinsya para sa pagpapatayo ng kanilang bagong matitirahan. Batay sa rekomendasyon ng LGB matapos ang kanilang ginawang assessment, delikado nang may manirahan sa bahagi ng Turukdo sa Barangay Matinik dahil sa kondisyon ito kung saan nga nawasak ang nasa 35 kabahayan. Samantalang inisip naman ng Dili Governor Tan kay Engineer Rodel Florido ng DPWH Port Engineering District na magkaroon ng araw-araw ng monitoring sa kalsadang nasira sa ginang paggalaw ng lupa dahil sa patuloy na pagulan na nararanasan sa Lopez. Ang National Highway na nasira ay isang major thoroughfare dahil nakakonekta ito sa tulay na nagdurugtong mula bayan ng Condagua patungo sa Island Municipality ng Alabat, Quezon. Ayon naman kay Lopez Mayor Rachel Obana, bagamat walang naramdaman at paggalaw sa paligid noong Sabado ng gabi, may posibilidad na unti-unti nang nag-e-erode ang lupa sa bahagi ng Barangay Matinik dahil na rin sa sunod-sunod na pag-ulan na nararanasan bago pa ang Bagyong Christine. Mula PBS Radyo Pilipinas Lucena, May Formaran para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat, May Formaran. Samantala, kinumpirma ni Executive Secretary Lucas P. Bersamin na hindi na matutuloy sa December 20 ang signing para sa General Appropriations Act ng susunod na taon. Ayon kay Bersamin, ito'y para umano mabigyan ng mas malalim na review ang GAA. Patuloy rin ang assessment sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. katuwang ang mga pangunahing kagawaran.
Kinumpirma din ng Executive Secretary na mayroong pagbabago sa ilang mga item at probisyon ng national budget na nakatuon sa public welfare, alinsunod sa fiscal program at batas ng bansa. Samantala, hindi pa nakapagbibigay ng tiyak na petsa at panahon ang pamahalaan kung kailan lalagdaan ng Pangulo ang bagong bersyon. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. Tumutok muli sa ating programa mamayang alas 12 ng tanghali kasama ang buong pwersa ng Presidential Communications Office. Ako po si Ace Medrano mula sa IBC 13. Ito nagkakaisang puwersa ng pagbabalita, hatid sa inyong komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin. Mula sa PTV, ako naman si Naomi Tiburcio. At ito ang Balitang Pambansa.